Binasura ng Ombudsman na reklamong plunder at graft laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Rufino Ledesma kaugnayan ng paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basihan ng Ombudsman sa pagbasura sa reklamo? Jiggy, wala raw nakitang sapat na ebidensya ang Ombudsman para masabing may malaking tsansa na makonvict sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Rufino Ledesma para sa reklamong plunder at graft. Ang pangunahing basihan sa pagbasura ng reklamo ay ang probisyon sa 2024 General Appropriations Act na pinapayagan ang fund transfer na ginawa ni Recto at Ledesma. Bukod dyan, ibinalik na rin daw ni Recto ang 60 billion pesos sa PhilHealth alinsunod sa utos ng Korte Suprema nang ideklara nilang unconstitutional ang fund transfer. Kaya sabi ng Ombudsman, kung ibinalik na ang pera sa PhilHealth, mahirap patunayan ang aligasyong ginamit ni Recto at Ledesma ang kanilang posisyon para sa pagpapayaman. Jiggy. Camille, may reaksyon na ba yung mga nag-file ng reklamo laban kina Recto? Jiggy, ayon sa grupo ng mga complainant, dismayado dahil hindi raw napanagot itong dalawang opisyal. Kahit daw naibalik na ang pondo, hindi pa rin daw dapat silang makatakas sa pananagutan dahil nga hindi nagamit ang pondo sa tamang paraan. Pag-aaralan ng mga naghain ng reklamo kung pwede na lang iapela ang desisyon nito ng Ombudsman. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Rodel Taton, isa sa mga complainant. Hindi naman para sa mga miyembro ng PhilHealth. Alalahanin natin na ang purpose ng tinipon na pera ng PhilHealth ay para sa purposes by which it was created. Unang-una, para sa pag-increase sa mga benepisyo ng miyembro. Pangalawa, ang pag-decrease ng contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. At pangatlo, to make it or invest it into a high-yielding investment. At Camille, sa ibang usapin, ilang opisyal ang DOH ang naharap naman ngayon sa kontrobersya dahil sa paggastos din ng pondo ng taong bayan. Anong detalye nito? Tama ka, Jiggy. Gusto ngang paimbestigahan ng Alliance of Health Workers sa Ombudsman ang paggamit ng travel fund ng ilang opisyal ng Department of Health. Ayon sa grupo, naglabas ng utos si DOH Secretary Ted Herbosa para payagan ang flight upgrade at gawing business class ang biyahe ni Undersecretary Albert Domingo pa Switzerland para sa 79th World Health Assembly. Ginit ng grupo na pang-aabuso, insensitive at iligal umano ang paggamit ng pera ng taong bayan para sa personal na luho. Hiniling nilang suspendihin muna sina Herbosa at Domingo habang iniimbestigahan. Sa isang pahayag, tanggap naman daw ni Domingo ang imbestigasyon para magbigay linaw sa regulasyon ng gobyerno ukol dito. Pero giit naman ng palasyo, hindi sisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang grupo ni Herbosa hanggat walang ebidensya laban sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Kung ito po ay naisampa naman po ang reklamong ito sa Office of the Ombudsman, sila na po ang kailangan magdepensa sa sarili nila. Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anuman pong ebidensya. Siguro ko po kapag po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Magsasagawa na po ng action ng Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.